Ano, madami siya pagandang, madami siya sa amin magandang tinuro. Mula sa kabunsuhan, sa panganay, sa lahat. Naalala ko nun eh, itong mga batang to. Kasama kami sa Bicol niyan lahat. Tapos, hindi naging maganda yung buhay namin. Kasi, ang daming struggle. Nung nag-separate si tita at saka si tito, sabi sa akin ng tiyuhin ko, huwag ko daw iwanan to mga pinsang ko. Hindi ko alam bakit, ano bang ibig niya sabihin. Doon. Yung pala, ito pala talaga yung pinaka gusto niyang sabihin. Sa tito ko, siya yung itinuring kong kuya. Kasi pinunan niya lahat. Kasi nag-iisa lang akong lalaki sa amin. Wala akong kapatid na lalaki. Kumbaga, sa pangungulila ko bilang kuya, siya yung tumayong magulang at saka kuya ko. Pinurang yung barkada, tropa. Tapos Hindi mo siya ganyan magsulat. Ang ngayon ganyan siya magsulat. Maraming mga nangyari. Ikaw yung padilya na siya. Naalala ko nga nung umuwi yan ng Santa Rosa, kinuha ko siya sa Cavite. Kasi alam niya naman yung ugali ng tito natin. Tapos, kasi ako, ang kulit-kulit niya noon. Sobrang giliw niya. Pagka may problema yan, sa amin napuntin sa Bicol. May sakit siya, inalagaan ko yan. Di ba ma? Pagka sa sahod ko, bibili ako yun ng gamot. Tapos, gusto niya yung yung pagbabago. Hinihilan niya ako sa simbahan kahit ayoko naman talaga. Simba daw kami. Siyempre, simba kami. Yun yung gusto niya. Naghanap siya ng ng malalapitan. Sigat yung una niyang naisip. Lapitan. Nung birthday niya, halos nagsama-sama kami noon. Sila Ate Jane, sila ka Jojo, lahat ng mga bata sa bahay. Yun yung doon ko siya unang nakita na napakasaya niya. Yung araw na yun. Mula nung nung malayo na sa mga anak niya, sarili na lang niya yung doon lang nakompleto yung kaligayahan ng tiyuhin ko. Masaya isipin lahat ng mga bagay kasi na na pinagsamahan namin. Hindi lang sa akin, sa amin lahat ng mga pinsan ko,